rin sa evacuation centers. National Dam Safety Program na layang maiwasan ang matinding baha sa mga lalawigang malapit sa mga dam, isinusulong sa Senado. Cargo ship mula Panama, sumadsad sa Taiwan, 4 ang patay. At sino-sino kaya ang ilang malalaking pangalan sa music industry na gusto makipag-collaborate kay Justin Bieber? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Sa gitna po ng kalamidad na kinakarap ng mga taga-Paumbong Bulacan na mayani ang diwa ng kabayanihan at bayanihan. Ang mga residente naman na binaha sa Hagonoy, Bulacan nag-aagawan sa pagkuha din ng relief goods. Ilang araw na rin po kasi nilang tinitiis ang gutom. Darito ang report ni Jamie Santos. Mga nag-uunahan na nagsisiksikang residente ang nasaksihan ko pagdating ng rasyon ng tulong sa Barangay San Roque sa Hagonoy, Bulacan. Hindi na nila tinanggi ang pangangailangan daw na makipagbrasuhan kesa naman daw maubusan. Ilang araw na raw kasing humahapdi ang kanilang mga sikmura dahil hindi raw agad dumadating ang tulong dito. Wala nang nagbibigay ng pagkain. Nagpapasalamat nga po kami ang marami dito sa sasakyan na ito. Pinagbigyan kami, hatid kami hanggang sa amin. Kasi sino magtutulak nun, sino magtatangan niya rin. Tapos meron pa kami mga daladalang bagahe. 7 barangay ang naikot ko kasama ang Philippine Navy at nasaksihan ko ang pagkalubog pa rin sa tubig baha ng maraming bahay. Pero ayaw pa rin lumikas ng marami para mabantayan daw ang mga nasalbang gamit. Sa gitna ng unos, namayani naman ang bayanihan ng ating mga kababayan. Tulad ng pinamalas ng pamilya Gonzales, may-ari ng isang saradong sabungan na nagsilbing silungan ng 2 pamilya. Binigyan nila ng bigas, delata at iba pang gamit. Dito na rin ipinanganak ang isang sanggol na ngayon natutulog sa isang plastic na basket. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. 16 na barangay sa La Paz, Tarlac ang nananatiling lubog sa baha. Karamihan sa pamilyang apektado sa ikalawang palapag o di kaya sa bubong ng kanilang mga bahay pansamantalang nanunuluyan. Narito ang report ni Michael Fahatin. Nananatili pa ring lubog sa tubig baha ang munisipalidad ng La Paz sa Tarlac, bunsod ng magkakasunod na bagyong si Pedring at Kiel. 16 na barangay ang lubog sa baha dito sa La Paz. Pinakamalalang sitwasyon sa mga barangay ng San Roque at San Isidro na may lalim na mula Baywang hanggang sa Lampas Tao. Sumakay kami sa dump truck upang makita ang kalagayan ng mga residente sa lugar. Lubog ang mga kabahayan, palengke, eskwelahan at maging ang bahagi ng munisipyo. Mahirap. Dahil na nasa taas ng bubong. Noong Sabado ng hapon, humupa na ang baha dito sa La Paz. Pero tumaas muli kinagabihan, bunsod ng malakas na ulan na dala ng bagyong si Kiel. 1 linggo nang apektado ng baha ang mga taga-La Paz. Ang tubig dito, bukod sa dala ng ulan, ay galing din sa Aurora, Pangasinan at Nueva Ecija. Ikinatatakot nga namin itong pagdating pa ni Ramon na sana naman huwag na kami madamay. At ang aming pong pagkain, ang aming relief goods, hindi po sasapat para sa aking mga kababayan. Kaya nga sana kumakatok ako sa mga may mabubuting puso, sa mga non-government organizations, na sana tulungan kami kahit malang doon sa agarang pagkain na pwedeng gamitin ng aking mga kababayan. Ayon sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council o PDRRMC, 13 munisipalidad ang apektado sa Tarlac na kinabibilangan ng 175 barangay. 31,753 na pamilya ang apektado o higit sa 120,000 na residente. Higit sa 3,000 naman pamilya ang nasa mga evacuation center. Higit sa 8,000 pamilya o higit sa 30,000 katao ang apektado ngayon dito sa La Paz. Karamihan sa mga residente ng La Paz Tarlac nananatili sa kanilang mga bahay kung may second floor sila. Kapag bababa naman, nasa bubungan lang ang mga residente. Ang ibang nasa mga evacuation center, pagkain, tubig, medisina at matutulugan ang problema. Wala po kaming pagkain. Nakakulang po kami sa mga banig, kumot. Hindi nakakasakit na ba? Ubo, mayroon po, ubo. Ubo sipon. Agrikultura ang pangunahing pinagkakitaan o hanap buhay ng mga residente dito.
Ayon sa La Paz Mayor, tinatayang may 258 million ang halaga ng palay na nasira, bungsod ng pagkabaha na aanihin na sana sa panahong ito. Para sa unang balita, Michael Fahad reporting. Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa San Simon, Pampanga, kung saan 70% ng bayan ay lubog din sa baha. May live report si Monica Veralio. Monica. Yes, Igan, isang linggo nga matapos ang pananalanta ng Bagyong Pedring, halos lubog pa rin ang malaking bahagi nitong barangay San Jose, San Simon, Pampanga. As of this morning, nasa 6 to 8 feet daw ang tubig dito sa malaking bahagi ng barangay. Pero sabi nila nung kasagsagan nga ng Bagyong Pedring ay umabot daw sa 17 feet ang tubig dito. At ang itinuturungan dahilan ay ang kababaan nitong kanilang lugar at malapit din daw ito sa Pampanga River. Dahil dyan, mahigit kumulang 3,000 pamilya ang naapektuhan dito sa barangay. At malaking bahagi nito ngayon ay naninirahan dito sa tinatawag nila na flood control dike. Ang iba ay nakikitira sa ilang bahay dito, samantalang yung iba ay nagtayo na ng mga pansamantalang tirahan sa tabi ng kalye. At kanina nalaman natin, Igan, na malaking isa sa mga pangunahing problema dito ay ang kakulangan nga sa pagkain at malinis na tubig. Kaya naman talagang nangangailangan ng tulong ang mga residente dito. At wala ring kuryente sa malaking bahagi ng barangay at maging yung ilang eskwelahan hanggang sa ngayon ay wala pa rin pumpasok. Ang yung iba pang mga residente dito kinakailangan pang sumakay ng bangka para makapasok sa kani-kanilang mga trabaho. Inaasahan na 2 linggo pa ang hihintayin para bumalik sa normal na sitwasyon itong kanilang lugar. Yan muna ang latest update mula dito sa Barangay San Jose, San Simon, Pampanga. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Monica Veralio. Samantala, makibalita naman tayo sa San Pedro High School sa Hagonoy, Bulacan, kung saan pansamantalang nakatira ang mga binahang residente. At may live report po doon si Susan Enriquez. Susan! Connie, mahigit 1,000 katao pa ang kasalukuyang narito sa San Pedro High School dito sa Hagonoy, Bulacan. Kahapon ay nagsipagbalikan na sana sa kanilang mga tahanan itong mga residente. Pero kagabi, pag sapit ng alas 6 ay tumaas na naman daw yung tubig ng Lampas Maiwang. Kaya napilitan sila na magsipagbalikan dito sa San Pedro High School. Ngayon alamin natin kay Kapitana Pasing Reyes ng Barangay San Pedro kung bakit kagabi ay nagsipagbalikan pa sila dito. Sabi niyo po, tumaas uli yung tubig ng hanggang Lampas Baywang. Lampas Baywang po, opo. So ano yung dahilan? Kasi di ba wala nang lumabas na yung bagyo. Ano yung sinasabing dahilan at pag sumasapit yung gabi, tumataas pa rin yung tubig dito sa lugar ninyo? Kasi po, meron pong nanggagaling pang tubig sa kaitaasan. Besiya, Tarlac, Pampanga. Dito po lahat bumababa yun sa Barangay San Pedro. So hanggang kailan nyo inaasahan na tataas pa yung tubig kahit wala na tayong bagyo? Eh, ito po ay maaaring tataas pa ng mga 5 araw pa, ganoon po. Kasi po, patuloy pa rin po ang pag-ulan. Yun po ang dahilan. Kaya itong aming barangay, itong aming buong Hagonoy, nananatili pa rin po nakalubog sa baha. So yun yung mga residente nyo dito sa lahat ng residente dito sa Barangay San Pedro sa ngayon ay nandito po sa evacuation center. Nandito po sa aming 6 na evacuation center. Kasama po yung parokya na inananlagi sa Klolo at mga kabisita. Hangga Elementary School, sila po ay nandoon. Okay, maraming salamat po si Kapitana Pasing Reyes. Siya po yung dito sa Barangay San Pedro. Ayun nga, sinasabi ho ng mga residente, bahagya ng mga bumababa yung tubig, pero pagdadating nga daw po ng gabi, tumataas pa rin to. Kaya yung iba, kahit bumabalik na sa kanilang mga tahanan, ay napipilitan pa rin manatili sa mga evacuation center, lalo na kapag sumasapit na ho yung gabi. So ngayon, ang ilan lang sa mga panawagan nila nga dito ay magkaroon sila ng supply ng gamot, lalong-lalo na po sa Alipunga, dahil karamihan sa kanila ay talaga nagsusugat na yung mga paa dahil sa matinding pagkakababa dito sa tubig baha. Mula po rito sa Hagonoy, Bulacan, balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Susan Enriquez, nag-uulat live mula sa Hagonoy, Bulacan. Problema po ngayon ng mga residente sa isang barangay sa Macabebe, Pampanga, ang makukuhanan po ng pagkain. Hanggang ngayon, isolated pa rin po kasi sila dahil sa pag-apaw ng Pampanga River noong kasagsagan ng Bagyong Pedring. Darito ang report ni Dante Perelio. Hindi biro ang paglalakbay ng aming grupo patungo sa Barangay Candelaria ng Macabebe, Pampanga. Isolated na kasi ito at malaisla na sa gitna ng malawak na baha dahil sa pag-apaw ng katabi nitong ilog. Kaya naman ganun na lang ang daing ng mga nakasalubong naming residente. Yung mga tao na